Mga kapatid 'no, isa sa posibleng lalong magpahirap sa ating bansa yung kawalan natin ng pagkakaisa bilang mga Pilipino at yan ay kadalasang nangyayari tuwing, araw ng eleksyon dahil nagkakaroon ng sagupaan 'no, yung mga supporters, yung mga pulitiko nag-aaway-away para sa kanilang, posisyon. So etong nangyari mga kapatid dito sa ating bansa nitong kamakailan lang is yung, pagsasabong mga tol, pagsagupa ng dalawang makapangyarihang leader mga tol. Yung dating administrasyon Duterte at itong kasalukuyang administrasyong, PBBM mga kapatid. So dahil dito ay, nahati 'no ang mga Pilipino dahil siyempre kanya-kanyang suportahan 'yan. So hindi maganda ang resulta niyan 'no bilang, mga Pilipino, bilang tayo isa sa Pilipino mga tol, hindi natin nakikitang ito ay may malaking maitutulong para lutasin yung mga problemang kinakaharap ng ating bansa 'no. Kaya itong papanoorin nating video 'no, na si dating Pangulong, Duterte daw at saka si Pangulong Marcos ay paghaharapin at, pag-uusapin mga kapatid 'no, sa isang pagtitipon. At yan ay isinusulong ng ilan sa mga taong talagang may concern 'no, dito sa ating, bansa. Ito ang ating panonoorin at, bibigyan natin 'to ng reaction video. Sana ay samahan ninyo ako mga kapatid 'no, kung ikaw man ay maka-Duterte, ikaw man ay maka-Marcos 'no, sana ay alisin mo muna sa isip at puso mo niyan. Ang lagi mong dadalhin 'no, sa dibdib mo is kung ano ba yung ikabubuti ng ating, bansang Pilipinas. So ito nga 'no, paghaharap at pag-uusap nila Pangulong Marcos at ex-President Duterte sa isang pagtitipon ay isinusulong mga tol. So ito panoorin natin 'to mula sa UNTV News. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to mga kapatid. Who wants war when we can talk things out, di ba? I mean, both camps are ready for war. Diba? Pwede na mag-away. Walang gusto ng giyera kung maaari namang mag-usap, lalo Tama. na kung nakasalalay ang kapakanan ng mamamayan. Tama. Ito ang target ngayon ng grupong Covenant for the Nation na pinangungunahan ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Bellica. Nais nila na mag-usap at pagkasunduin ang nakaraan at kasalukuyang pinakamakapangyarihang lider ng bansa na sina dating Presidente Rodrigo Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama ni Bellica ang maraming retiradong opisyal ng Sandatahang Lakas, Philippine National Police, opisyal ng pamahalaan at religious leaders. Good job 'no, good job 'no para kay, Greco Bellica 'no. Dahil napakahusay, nakaisipan yung ganito 'no, wala siyang pinapanigan mga kapatid 'no, sa madaling salita. Unlike sa ibang tao na mas imbis na lalo pa nilang pinapalala mga tol, 'di ba? Wala naman kasi talagang magandang maidudulot yung pagbabangayan nitong dalawang lider. Tinatawanan lang tayo ng China pagdating sa bagay na ganyan mga tol. Tinatawanan lang tayo ng ibang mga bansa natin at ibang mga bansa na gustong umano sa atin 'no. Pabor pa nga sa China 'yang ganyan, pagtatalo ng dalawang lider kasi humihina yung puwersa, Yung puwersa na dapat nakaka-backup 'no, sa administrasyon mga tol, humihina yon kasi nahahati, lumilipat sa kabilang panig na dating kasama ay magiging kalaban. Yun talaga magiging problema at siyempre kapag, hati ang nation, walang walang lakas yan mga tol. Kung ano man yung pwede nilang ipakalat ng mga disinformation magagawa nila yan. At saka isa pa 'no, yung, kakulangan sa sahod ng mga Pilipino, taas ng presyo ng mga bilihin. Sa tingin niyo ba masosolusyunan yan ng, pagbabangayan ng, dalawang, malaking tao, makapangyarihang tao dito sa Pilipinas? Wala, 'di ba? Kayo, pabor ba kayo mga tol na dapat pag-usap o mag-usap ng masinsinan itong, dalawang, pangalan na 'to, Marcos at saka Duterte, 'no? Puwede kang mag-comment sa ibaba, ano masasabi mo diyan? Tuloy natin 'to. Ayon pa kay Bellica, may formal ng komunikasyon na nakarating kay dating PRRD at PBBM para sa gagawing pag-uusap sa isang malaking pagtitipon. Good. These things should be greater than our personal interest and personal feelings. Dahil Tama. buhay ng milyong-milyong Pilipino po Tama. ang nakasalalay sa kanilang desisyon. Napakahusay nun, 'di ba? Higit pa 'no sa ating nararamdaman, higit pa bilang ikaw ay isang diehard supporter. DDS 'di ba, Duterte diehard supporters 'di ba? Higit pa diyan,
higit pa bilang dun sa tinatawag na Marcos loyalist, no, higit pa diyan, yung dapat mong isaalang-alang is yung kinabukasan ng milyong-milyong mga tao dito sa ating bansa, mga tol, 'di ba? Na namumuhay dito sa Pilipinas. Yun ang dapat lagi nating isipin. Wala pang eksaktong petsa at lugar kung saan gaganapin dahil magpupulong pa ang organizing committee sa susunod na linggo para maisapinal ito. Dagdag pa ni Belica, si dating Pangulong Duterte ay nagpahayag na bukas siya sa nasabing hakbang. Buti Ang naman. hinihintay na lamang ay ang sagot ni PBBM. Si Congressman Sandro told me na the message, yun lang naman ang pakiusap ko na kung if he can consider to personally bring the message to his father. He confirmed na the message has been passed. So at this point, naantay na lang po namin ang sagot ng Pangulong Marcos. Pero may kumpirmasyon man umano o wala ang Pangulo ay tuloy ang pagtitipon. Actually, mga tol, mabigat yan para sa panig ni President Marcos. Yung tipong sabihan kang bangag, sabihan kang adik, di ba? Sabihan ka ng masasakit na pananalita, mga tol. Pero tulad nga ng sinabi natin, higit pa no sa nararamdaman niya, higit pa sa nararamdaman nating lahat, 'di ba? Yung magiging maitutulong o magiging epekto nito sa sambayan ng Pilipino, 'di ba? So, sana matuloy no yung ganyang pangyayari. At kapag kasi nagkaayos tong dalawang leader na to, ex-president at saka current president natin, syempre magkakaayos din yung mga supporters niyan. So mas lalong lalakas, 'di ba, ang ating bansa dahil diyan. Paliwanag ng grupo, wala silang parameters na itinakda sa magiging pag-uusap. Dapat lang anya na isantabi ang pride, isyong political bilang mga statement dahil hindi naman ito ang mahalaga sa ngayon, Tama. kundi ang mga pangunahing isyu na dapat solusyonan Tama. ay ang problema sa ekonomiya, seguridad at iba pa. Kapag nagkabati umano ang dalawang dati at kasalukuyang pinuno ay damay na rin pati ang mga taga-suporta ng mga diba? ito. Samantala, Kakasabi ko iimbitahan lang. din anya ang iba pang matataas na opisyal ng bansa tulad ni Vice President Sara Duterte, pati ang kanilang mga pamilya. Iimbitahin po namin silang lahat, Baby Sara, Speaker Martin, senators, heads yung as to their position. Yun po ang mahalaga ron Position mo dahil God ordained yan So punta ka ron. Plus all the heads of the religious organizations. Naniniwala ang grupong Covenant for the Nation bilang mga mamamayan ay may tungkulin din tayo sa Diyos at sa bayan para magkasundo ang mga halal nating opisyal ng bansa. Dante Amento, UNT. Tama yun no? Ang ganda ng layunin nila Greco Bellica, mga tol. No? Kesa yung pumanig ka sa isa, 'di ba? Papanig ka dun sa isang panig. Kumbaga, lalong magkakasira lang. Lalong lalala pa yung problema, mga tol. Kasi may mga ganon. 'Di ba? May mga ganon, mga tol, na gagatungan pa nila, sasakyan pa nila, 'di ba? Ang hirap kasi ng mga ganon, mga tol. Pareho naman etong dalawang leader na 'to, mga tol, pareho silang may strength at pareho din silang may weakness, no? Tanggapin natin 'to, walang perpekto sa kanila. And after 6 years o after 4 years na lang ba, 'di ba, bababa na rin sa pwesto si Marcos at may iba pang papalit. So kung ganyan ang mangyayari, mga tol, na laging may away sa politika, hindi na matapos-tapos 'yan. Wala talagang magandang hahantungan itong Pilipinas, lalo na ngayon napakarami nating problema sa ekonomiya, 'di ba? Problema natin external, may mga banta pa ng giyera, 'di ba? Ang kailangan talaga yung dalawang leader o dalawang ex-leader o yung dalawang maimpluwensyang tao dito sa Pilipinas, mga tol, ay dapat maging isa. Ipagpatuloy nila yung unity dahil talaga napakahalagang bagay ng unity. Sa isang pamilya, mabilis bumagsak kapag walang pagkakaisa. Pero ang pamilyang nagkakaisa, kahit na ano man ang problemang dumaan o pagsubok na dumaan, basta may pagkakaisa, malalampasan niya na sama-sama. Ganon din dito sa ating bansa, no? Comment nga kayo sa ibaba, mga kapatid, kung ano masasabi ninyo tungkol sa bagay na ganyan. No? So eto, nabigyan natin to ng reaction video and commentary. Yan ang ating saloobin at opinion. Ikaw bilang isang mamamayang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.